Sa dinabi-dami nga ng kaganapan sa aking buhay simula nga noong nanganak ako, hindi na nga ako masyadong makapag-edit ng videos ngayon. Dahil nga sa first time mom, nasa adjustment period pa rin ako hanggang ngayon. At alam niyo naman na kapag may newborn, syempre talagang puyat-puyat kami niyan. At wala din naman talagang nag-aalaga kundi si Abby at ako. And minsan kahit paano tumutulong din yung family ko, especially si mother no mga time na wala din si Abby. Sinusulit ko na nga habang nandito pa yung kanyang tatay, no? Dahil nga nasa vacation period nga lang siya, at babalik din ng India afterwards. So far, very thankful din ako sa Indian husband ko dahil nga napaka hands-on nga niya pagdating kay Vince. At gustong-gusto din talaga niya inaalagaan yung anak niya. Napakalaking bagay nga din naman na nandito siya kasi kahit papano natutulungan niya ako sa mga daily needs namin, lalo na sa paglalaba, sa pag-aayos ng mga bote ni Vince, sa pagpapump ko, pagpapalit ng diaper, ganyan. Kaya almost 1 month talaga siyang nakafocus sa amin, ganun. And ang nakakabilib pa nga dito is mas magaling pa siya mag-alaga sa akin, ganun. Dahil nga bawat iyak nung anak niya is alam na alam niya kung ano yung kailangan. Kaya pasalamat talaga siya sa Instagram University kasi doon niya talaga nakikita lahat. At isa nga sa pinakagusto niya ay yung maging komportable kaming mag-ina bago siya umalis. So makikita niyo nga pala sa video na ito is yung mga random ganap lang naman namin nung nakaraan. Habang ikukwento ko nga sa inyo ang aking postpartum journey dahil ang tigas nga daw ng ulo ko. Halos lahat nga daw ng ipinagbabawal sa akin ay ginawa ko na. Katulad nga ng pagligo after mga nap. 3 days pa nga lang ay naligo na ako. Tapos mga 1 week pa lang nagsusuot na nga ako ng shorts. Kaya G talaga sila sa akin dahil nga daw baka daw masumpit ako ng hangin. Pero wag kayong mag-alala, so far hanggang ngayon hindi pa naman ako baliw. O baka naman kasi matagal na akong lakalaka. Tapos ang sumunod na nga nito is nung 2 weeks pa lang ay nailabas na namin si Vince. Na 2 weeks pa nga lang is nakarating na siya ng Kainta, ng Boso-Boso, tsaka sa Quezon. Pero after nga nun is hindi na nga rin namin siya inilabas. Dahil nga sabi ko is antay na lang namin yung vaccine day niya. Dito ko na nga lang na-realize na simula nung pinagbubuntis ko siya nung nasa India pa ako at hanggang ngayon, nagiglaboy pala yung anak ko. Kahit hindi pa niya alam. Dahil nga kung saan saan na napapadpad ang kanyang ina at minsan kung saan saan din siya dinadala ng kanyang tatay. Kaya ito pag lumaki talaga to, hindi na ako magtataka kung bakit bigla na lang lumalaya sa bahay. Kasi may pinagmanahan. At isa pa nga sa mga concern ng mga matatanda dito sa amin ay hindi pa nga doon nabibinyagan at nilalabas na raw. Kaya nirush na rin talaga kami ni Abby na mapabinyagan sana si baby bago nga daw umalis si Abby. Pero iniisip nga namin na pagbalik na lang niya sana. Dahil nga ang pamilya namin is Catholic and Jain. So gusto din nga ng family ni Abby na dalhin din sa temple si Vince. Kaya parang ang magiging binyag niya is dalawa ganon. Pero syempre as a parent, mas gusto nga namin na si Vince ang magde-decide balang araw kung ano nga yung gusto niyang i-follow. Basta ang mahalaga naman is lumaki siya ng mabait at may takot din sa Diyos. So pagdating nga sa binyag, kailangan within this year namin siya magawa. And probably bago nga kami bumalik ng India, tsaka kami makapagpabinyag dito sa Pilipinas. Medyo mahaba-haba kasing proseso yung pag-aasikaso ng papers ni Vince para makarating ng India. Gawa nga ng sabi sa munisipyo, isaabutin nga daw ng 3 to 6 months ang PSA copies ng birth certificate niya. Pero hopefully, sana mapabilis nga siya kasi ang gusto talaga ng mama ni Abby is umabot kami ng Holi doon. Para nga daw makapunta kami sa temple sa Rajasthan. Dahil gusto nga nila doon sa hometown nila ganapin yung magiging binyag niya. Gusto ko na din palang i-take yung chance na to para magpasalamat sa mga online ninong at ninang ni Vince. Ayan, hindi pa nga nabibinyagan yung anak ko pero ang dami na natatanggap na gift from you guys. At kilala nyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo maiisa-isa. Very thankful lang ako na ang dami rin palang nagmamahal sa kanya from afar, ganun, mapa-India or Philippines. Kahit talaga malayo is nakakarating sa kanya lahat ng mga binibigay nyo. So ayun, hanggang dito na nga lang muna ang ating kwento. No? At huwag kayong mag-alala kapag nagka-oras ulit ako, magkukwento ulit ako sa inyo. Abang-abangan lang natin na natutulog yung anak ko. Kasi madalas talaga lately, dilat na dilat siya, ganun. Bihira na lang talaga yung me time. So ayun lang, thank you for watching guys!